Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at tayo po nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong patuloy na pagkakataon na makapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po nawa ay patuloy na magpanalanginan at akin pong hinihingi ang inyong mga panalangin sa ating pagpapatuloy ng pagmiministeryo at kagaya ng prayer request ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Brethren, pray for us na ang mga pagmiministeryo ng salita ng Diyos ay patuloy na magkaroon ng malayang pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon, ng banal na Espiritu at ng katotohanan ng Panginoon. Bago ho tayo dumako sa ating pinakapag-aaral ngayong gabi, ilan ho muna mga announcements and reminders sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho ay ilang po muna mga paalala sa mga kapatiran. Sa Friday, meron ho tayong Time in the Word also 6 and then also 7:15 p.m. Meron ho tayong online prayer meeting at atin ho pinapaalalahanan ng mga mananampalataya na tayo ang nangangailangan sa bagay ho na ito. At nawa tayo po ay magkasama-sama sa mga pananalangin. And also, gusto ko rin hong batiin at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Mauuna ay isa sa mga Gahete. Kung hindi kakamali, si Junior ang mauuna, no? Si Garner Tom Gahete Jr. That will be on November 11. Yan po ay sa Sabado. And then, si Brother Jem, Garner Tom Gahete Sr. sa December 13. That will be, Lord willing, on Monday, So yan ho ay pinupuri natin ang Panginoon sa kanilang buong pamilya. And speaking of Gahetes, ipag-pray ho natin sila sa malaking desisyon na kanilang kinakaharap at nawa ho ay sila ho ay tulungan ng Panginoon. And again, pinapaabot ho ng ating kapatid na si Brother Dave Paule ang kanyang taus-pusong pagpapasalamat sa mga kapatiran na nakibahagi sa ating special offering para po sa kanya. Yun ho ay napakalaking tulong para po sa kanya at sa kanyang buong pamilya, lalo na ho sa kanya pong karamdaman. Hindi niya ho sinabi sa akin na sabihin ho ito, pero malaki ang inuubos sa mga gamot and supplements na iinom ni Brother Dave at talagang nagugulat na lamang din sila kung paano ang Diyos ay nagpo-provide. So kung maaari ho, akin hong ipinapakiusap at ipinapanalangin na tayo ho na mga kapatiran, kung tayo ay mas pinagpapala ng Panginoon, kung maaaring maging means of blessing sa pangangailangan ng ating kapatid. So pag-pray natin, either December 14 daw po or December 16 ay matutuloy yung kanyang Botox procedure para sa kanyang dahil sa kanyang dystonia. So pag-pray po natin na ito man ay matuloy, maging epektibo at makatulong ho sa kanyang kalagayan. Okay, so with that, atin hong sisimulan o bago tayo magsimula sa pag-aaral, manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming hinihiling na tulungan mo kami sa kabila, O Diyos, ng aming mga kahinaan, mga pagpalya. Tulungan mo kami na patuloy na nasain, gustuhin, Panginoon, ang iyong katotohanan. Hindi lamang ang mga tamang impormasyon tungkol sa iyo, sa iyong katotohanan, kung hindi tama at tunay at buhay na relasyon sa iyo. Amin pong hinihiling din, O Diyos, na patawarin mo kami sa anumang mga pagkukulang at pagkakasala namin. Nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga nakatahan pa sa amin.
Lord, kagaya ng aming pinag-aralan last Sunday sa church, tulungan mo kami na magsumikap, magpursige to make it our business to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nawa, Panginoon, ay sa aming pag-aaral ngayon ay gamitin mo ito para sa patuloy naming paglago. Nilayo mo kami sa kayabangan, nilayo mo kami sa mga kasinungalingan. Gusto namin ang iyong katotohanan at para maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Lord, namin din pong hinihiling, Panginoon, na lingapin mo po ang kalagayan ng aming kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo siya sa bawat kirot, sa bawat discomfort. Nawa, O Diyos, ay lalong maging matamis ang ebanghelyo, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. At yun din, Panginoon, ang katotohanan at mas lalo pa na magkaroon ng pagkamuhi sa kasalanan. Salamat, O Diyos, na meron kaming salita mo na basihan. Buksan mo nawa ang aming mga bata upang patuloy naming makita ang mga dakilang bagay mula sa iyong kautusan. Gamitin mo pong pag-aaral na ito sa ikalalago pa ng mga mananampalataya at sa ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito yung dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So dumako ho tayo sa ating pag-review at pinaka-lesson ho ngayong gabing ito. So this is again Doctrine of Salvation. We are on lesson number 34 at nandun pa rin tayo sa subcategory, yung application ng salvation, and that is conversion. At dito sa conversion, dito talaga nararanasan in a human level of experience ang kaligtasan. It doesn't mean na ang paggawa ng Diyos ng kaligtasan ay dito lang nagsimula. As we have seen, we are chosen even from eternity. Sabi ng salita ng Panginoon, even before the foundation of the world, ay tayo ay pinili ng Panginoon unto salvation. So our God's work and plan of salvation goes all the way from eternity, pero yung pagka-experience natin ito in a human level ay dito nagsisimula sa conversion. So atin hong simulan o reviewin yung application sa regeneration. Tayo ay pinanganak na muli for us to be enabled and made willing na manampalataya sa ebanghelyo. So regeneration is God's remedy to man's spiritual deadness or total depravity. Man who does not want to is made willing, and man who is not able to is enabled. So ito yung sagot, ito yung gawa ng Panginoon para bigyang solusyon yung kalagayan ng tao ng pagiging patay sa kasalanan. Next po, regeneration precedes faith. So, isang mahalagang punto ito, and as we have always pointed out, hindi to sikat ngayon. Ang madalas na pagkaunawa ay kailangan mo munang manampalataya, then ipapanganak kang muli. Pero nakita natin sa salita ng Diyos ay ang pananampalataya ay ebidensya ng kapanganakang muli. So that means it precedes faith. Mauuna muna yung regeneration bago ang pananampalataya ng isang tao. Sabi ho ni Wayne Grudem in defining conversion, itong sabi niya, conversion is our willing response to the gospel call. So, bigyan ko lang ulit ng pansin yung word na willing. Yung taong ayaw sa Panginoon because siya'y pinanganak na muli, now he is made willing. So, it is his willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of sins and place our trust or faith in our Lord Jesus Christ for salvation. So dito, nandito yung dalawang element na babalikan natin, dalawang element ng conversion, and that is repentance and faith unto salvation. So ito yung dalawang element nga, faith and repentance. So tingnan muna natin yung repentance, the necessity of repentance in conversion. And as we have said, marami na mga evangelical churches ngayon ay itinatanggi, na hindi daw kailangan ng pagsisisi para maligtas. Well, maliwanag po ang salita ng Diyos sa Acts 24:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ipinapatotoo, that is, tinatawag ng mga apostol ang mga tao, Hudyo man o Hintil, na magsisi, and that is a calling for a godly true repentance. That's a repentance from sin and towards God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
Sa Acts 11 verse 28, dito makikita natin that the word repentance is used as synonymous to faith, So hindi natin mapaghihiwalay yung pagtawag sa mga tao biblically na magsisi ay panawagan na manampalataya din sa ating Panginoong Jesucristo, and vice versa, ang panawagan na manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pagtawag din sa kanila sa pagsisisi. Ang sabi sa Acts 11:18, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then had God also to the Gentiles granted repentance unto life. Ang maliwanag ang sabi ni Jesus, if you will not repent, you will all likewise perish. So, repentance unto life, and that is unto eternal life, unto salvation. So, ito yung isang mahalaga. Napakahalaga. It is vital to understand. Mahalagang maunawaan that mere sorrow, yung basta nalungkot ka lang, basta bumigat lang ang loob mo, meron kang feeling na guilty ka, hindi yun agad nangangahulugan ng biblical na pagsisisi. In the biblical sense of the word, unless it is accompanied by genuine realization of offending God and sincere decision to forsake sin. Nandun yun. Hindi lang basta nagsisisi ka at nasaktan ka at mabigat ang loob mo kasi may nagawa kang masama, kung hindi yung realization na ikaw talaga ay nagkasala laban sa Panginoon. At nandoon yung kaakibat nito na pagdesisyon at katotohanan na gusto ng lisanin ang kasalanan na nagawa laban sa Diyos. So through biblical repentance, yung laman nito, kasama nito, one, conviction of sin, na convict, nakita kung gaano talaga kabigat, katindi ang kasalanan, particularly laban sa Panginoon, at ang pangunahing instrumento dyan, sangayon sa Biblia, ay ang mga kautusan ng Diyos. So muli, ang trabaho ng kautusan ay hindi linisin ng tao at dalhin sa langit. No, ang trabaho ng kautusan sangayon sa salita ng Diyos ay ipakitang ikaw ay masama. For by the law is the knowledge of sin, sabi sa Romans chapter 3. Next, reversal of mindset towards sin, or mindset towards sin. Yung mindset sa patungkol sa kasalanan, mare-reverse na ito ngayon. Dati, you're a lover of darkness, a slave of sin, ngayon ay magkakaroon na ng pagbabago. And then lastly, it is grounded upon and inseparable from saving faith. And again, ang pinag-uusapan natin ay yung pagsisisi na kasama ng pananampalataya sa ikaliligtas. So, hindi ito maipaghihiwalay. At dito nga ito nakatungtong, magsisisi ka dahil nakita mo ngayon na merong kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, hindi yun mapaghihiwalay sa tunay na kaligtasan or conversion. Second element of true conversion, at dito tayo natapos last time dito sa elemento na ito, and we looked at the three elements of saving faith, at tinapos natin yung dalawa nakaraan, and ngayon titingnan natin yung pangatlo. Well, let's go on sa our review. In the salvation experience of a person, faith is the first conscious response of the sinner to the gospel. So ito yung unang conscious response ng tao. Alam niya, siya ay tumugon, nagsisi, at siya ay nanampalataya sa Ebanghelyo. The means by which people in the Old Testament and in the New Testament got saved is the same. It is by faith. Nakita natin, kung nyo naalala, ginraft pa nga natin, Abraham before the law by faith, David under the law by faith, and us after the law, sabi nga nila in the New Testament, by faith. It's always by grace, through faith, walang ibang paraan ng kaligtasan. Dahil kung meron, again, merong ilang mga, sad to say, may mga ilang evangelical churches, even Baptist churches and pastors na naniniwala na ang kaligtasan in the Old Testament is by works. Well, just go back dun sa sinabi ni Pablo, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, yung mga tao sa lumang tipan, they could boast. If it is by works, they could boast. But again, walang makapagmamalaki sa harapan ng Panginoon. It is always by grace through faith.
Major New Testament usage ng faith is it is a response to the gospel which appropriates its salvation promise. Yung panawagan sa pananampalataya upang maligtas, ito yung pangunahing gamit ng faith sa bagong tipan. Sabi ni J.V. Fesco, saving faith is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trusts in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. So, ang saving faith daw, ang nakapagliligtas na pananampalataya ay hindi lang basta alam at nauunawaan ang ilang mga mahalagang mga katotohanan patungkol sa ebanghelyo ni Kristo, kung hindi nagtitiwala siya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo. So, yun mahalaga. Kay Kristo, the person of Christ, who He is, and then the work of Christ, yung ginawa ni Kristo, alone, magtitiwala alone for salvation. At mamaya ho, meron tayong napakahalagang example nito sa bagong tipan. Well, again, what are the components naman ng saving faith? Anong bumubuo dito? Because everyone has faith. Lahat, even the atheists, ang kanilang pananampalataya ay walang Diyos. Lahat ng tao ay may pananampalataya, particularly ang ating bibigyang pansin ay yung saving faith. So may adjective, yung nagliligtas na pananampalataya. Number 1 is knowledge or notisya. Kailangan meron kang alam. Merong partikular na katotohanan na kailangan mong malaman upang ito ay yung sampalatayanan. Hindi ka pwedeng manampalataya kung hindi mo alam. Hindi mo pwedeng basta i-claim, nananampalataya ako. Anong sinasampalatayanan mo? Basta. Hindi ho ganun. Merong partikular na katotohanan. Point, faith has an intellectual content. Merong intellectual content, merong information or truth na kailangan na nalalaman. On this level, faith understands the meaning of the gospel propositions. Na nauunawaan yung ebanghelyo, kung ano yung sinasabi ng ebanghelyo. Ang gospel sa kanya ay hindi lang basta salitang gospel, kung hindi nauunawaan niya yung mga katotohanan na laman nito, particularly na si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan at siya'y nilibing at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. And those are the core truths about the gospel, at yun yung kailangan na malaman ng isang tao. Dahil kung hindi niya alam yun, anong sasampalatayanan niya? May Diyos? Well, kahit daw ang demonyo. Sabi sa James 2:19, if I remember correctly, kahit ang demonyo naniniwala na may Diyos. So, congratulations. Wala kang pinagkaiba sa demonyo kung naniniwala kang may Diyos at hindi yun ang magliligtas. So again, may particular na katotohanan, and that is the gospel. Sa Ephesians 1:13 ang sabi, in whom ye also trusted. Kailan daw? After that ye have heard the word of truth. Now, ano yung word of truth? Yan ba ay ang pangalan ng Diyos? Yan ba ay ang pangalan ng tunay na iglesia? I'm doing it sarcastically. Bakit po? Ang daming mga grupo sa panahon natin ngayon, yun ang binibigyang diin. Well, no. What is that word of truth? The gospel of your salvation. Ang mabuting balita ng inyong kaligtasan. So, itong mabuting balita ay may kinalaman sa kaligtasan. At ano ang mabuting balita? Nakapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Romans 1:16, it is the gospel, particularly of our Lord Jesus Christ. Anong sabi? In whom after ye trusted, after ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. At mamaya ho, i-keep nyo yun, hindi ko nailagay itong verse na ito sa bandang dulo, pero mahalaga ito dahil dito synonymous, dito yung dalawang salita na napakahalaga, yung word na trusted, and then sinabi niya, in whom ye believed, dahil napakahalagang component ng faith, ang tiwala. Number 2, or number next verse, 1 Thessalonians 4 verse 14.
For if we believe that Jesus died and rose again. So again, hindi lang if you believe in God. No, hindi lang basta if you believe in Jesus. No, kundi if you believe that Jesus died and rose again. Again, yun yung pinaka puso ng ebanghelyo. If you believe that for your salvation, even so them which are also asleep in Jesus will God bring with Him. So again, doon yung partikular na katotohanan na kailangan sinasampalatayanan ng isang tao. Now, meron tayong kinonsider o binigyang pansin na contrary ideas, and that is yung relativist philosophy of faith. Anong ibig sabihin nito, Brother Paul? Well, yung concept nito is it does not matter what you believe as long as you sincerely believe it. Kahit ano yung sinasampalatayanan mo, lahat naman yan si Lord. No. That's very dangerous. Very, very, very dangerous. At wala yun sa Bible. Yung ganong kaisipan ay wala sa Bible. Actually, ang hamon ng Biblia, siguraduhin mong ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi sinabi ng Bible na bahala ka kung anong gustong sampalatayanan, basta seryoso ka. Well, hindi ho ganon. Seryoso ka sa maling pananampalataya, mali pa din at hindi yun papasa sa Panginoon. Pero meron mga tao as long na sincere, okay na. Well, ang punto ho ay ito at ang mahirap, content is disregarded for sincerity. Ano man yung content ng yung sinasampalatayan, ano man yung impormasyon na yung pinagtitiwalaan, basta sincero ka, ibinibilang na o tinatanggap na. Not so pagdating ho sa biblical na pananampalataya. This is, in effect, faith in faith. Faith becomes its own object, fideism. So, alam niyo, wala ka ng ibang, hindi mahalaga yung sinasampalatayanan, ang mahalaga na lang ay yung sumasampalataya ka. Sa madaling salita, ang pananampalataya mo ay nasa pananampalataya mo. Anong ibig sabihin? Basta, strong ang faith ko. Well, anong sinasampalatayanan mo? Basta, strong ang faith ko. Ay, hindi po pwede yun. Merong object ang pananampalataya at yun, asang-ayon sa Biblia, a particular patungkol sa salvation is the gospel of our salvation, the gospel of Jesus Christ. Number 2, okay, nalaman mo na. Narinig mo na ang ebanghelyo. Well, number 2, there must be assent or assensus sa Latin. Anong ibig sabihin? Nahandoon yung agreement. Yes, marami kasing nalaman mo pero you disagree. Hindi mo kilala, hindi mo tinanggap. Yun namang assent is you give agreement to. Uma-agree ka, oo, narinig mo at tinanggap mo bilang katotohanan. Oo, totoo yan, naniniwala ako dyan. So, we arouse faith, and lalo na sa atin bilang mga mananampalataya, sa mga naghahayag ng ebanghelyo, sa mga mangangaral, we arouse faith by intelligent persuasion of the truth and not by decisionistic manipulation. Talagang pinapaliwanag natin at pinapaunawa natin ang katotohanan at hindi natin dinadaan sa manipulang kaparaanan para makakuha ng mga desisyon ng mga tao. At dinila natin yan ng mga nakaraan, and sad to say, ito yung pangkaramihang nangyayari sa maraming mga churches, and we must be very, very, very careful. Isang magandang sinabi ho ni Pablo sa 2 Corinthians 5:11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. And let me just ask this, kung kayo ho ay nagugulumihanan pa rin pagdating dun sa pagpapasunod sa panalangin and so on, you think we persuade men to follow a dictated prayer or to believe in Christ? Yung iba ay they persuade men to follow a dictated prayer at hindi yun ang gawain. At actually, wala tayong example noon. Wala kahit isa sa salita ng Panginoon na pinasunod sa dinidiktang panalangin. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your conscience. So we persuade men. Dito ho may example. How do we persuade men?
Again, not by manipulation, ang sabi. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days, reasoned with them out of Scripture, pinapaliwanag niya, nakikipagdiskusyon siya, opening and alleging, at ang lingwahe niya ay pinakikita niya, pinapaliwanag niya, alleging, nagbibigay siya ng mga ebidensya that Christ must needs have suffered and risen again from the dead. And that again is the gospel. That is the gospel. He suffered, he died, and he rose again from the dead. Siya nabuhay muli. So yun yung punto ni Apostol Pablo, and he reasoned with them out of Scriptures, opening and alleging about the gospel. At yun yung gawain, ipinapakita, ipinapaliwanag, ipinapaunawa ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. And I think 3 Sabbath days, that's 3 Saturdays, 3 weeks ginagawa yan ni Pablo. Pag pumunta pa tayo sa ibang mga accounts sa Bible, minsan months, if not months, years, nag-i-stay si Apostol Pablo. At yun ang kanyang ginagawa. Pero marami mga soul-winning techniques sa panahon natin ngayon. 3 minutes para patanggapin ng isang tao. Very dangerous yung mga ganong approach ng pagpapaliwanag ng evangelism. Very dangerous. Well, number 3, at hindi natin ito natalakay. Dito tayo natapos sa nakaraan pong linggo. Assent. Pagkatapos malaman ng katotohanan, you must be in agreement to that. Now, sapat na ba na alam mo at nag-a-agree ka? Okay, hindi ko kinukontra. Sige, okay yan. Naririnig ko yan. Alam ko yan. Actually, maraming mga Pilipino kinalakihan na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Kinalakihan na si Kristo, na si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. And many, again, in our context in the Philippines, many outrightly have the knowledge and give an agreement doon sa mga bagay na yon. Pero dito madalas bumabagsak sa pangatlo at hindi nagiging totoong pananampalataya. Trust or fiducia sa Latin. Ano sabihin ng trust? To submit to or to commit to. Okay, nakita dito ang katotohanan, a gospel, at agree ako sa gospel. Now, I will submit and commit myself. Ako'y magpapailalim at ibibigay ko ang sarili ko, that is, ibibigay ko ang buong tiwala ko dito sa ebanghelyo na ito. At dito, madalas, as I've said, pumapalya ang marami. Nananatili lang sila sa alam nila, in agreement sila, pero hindi sila nagtitiwala. Hindi sila submitted and committed dito sa katotohanan na kanilang nalalaman. Point, the distinctive of saving faith is trust. Ito ang nalaking pagkakaiba ng tunay na nagliligtas na pananampalataya. It is trust, nagtitiwala. It is trust in the substance of the proposition. Yung statement or yung assertion, kagaya nung sinabi nga doon sa Acts kanina, that Christ must need suffered and rose again and then risen again from the dead. Yun yung proposition at kailangan magtiwala doon. Hindi lang basta alam, hindi lang basta nag-agree, kundi nagtitiwala doon sa katotohanan na yon. Assent alone is not saving faith. Yun lang basta agree ka ay hindi nakapagliligtas. Acts 26 verse 27. Merong isang tao, si King Agrippa. Ang sabi ni Pablo, "Believest thou the prophets? I know that thou believest." Then Agrippa said unto Paul, "Almost thou persuadest me to be a Christian." Hindi siya nag-disagree sa mga sinabi ni Pablo previously. Pinaniwanag niya ang tungkol kay Kristo sa Ebanghelyo. Hindi siya nag-react, hindi niya tinanggihan, pero muntik-muntikanan lang siyang maging Kristiyano. So again, he knows, narinig niya mula kay Pablo, at andun yung assent niya, pero hindi siya kumbinsido at hindi siya nagtiwala. Knowledge alone is not saving faith. Dito pumapalya ang marami, basta alam nila, at we have said kanina, because of our Roman Catholic background, karamihan alam, naririnig,
tradisyon, at hindi pamilyar sa lengguwahe ng ebanghelyo, at because dahil alam, ina-assume na pananampalataya na yon. Walang sabi sa Hebrews 4 verse 2, "For unto us was the gospel preached as well as unto them." So the gospel is preached unto us, tayo mga Kristiyano, tayo mga ligtas. Yun yung sinasabi ng author ng Hebrews. The same gospel was preached also to them. So, ang impormasyon ay tama, yung propositions na natanggap nila ay tama, but the word preached did not profit them. Walang pakinabang sa kanila. Why? Not being mixed with faith in them that heard it. So, hindi sapat na basta alam mo lang. Hindi sapat na basta in agreement ka lang. Kailangan ay may tiwala, that is yun yung totoong pananampalataya. Dahil kung wala yun, walang pakinabang ang ebanghelyo. That means, maaring alam mo ang ebanghelyo, hindi mo tinatanggihan, maaring agree ka sa ebanghelyo, pero walang pakinabang, hindi ka pa rin napatawad sa iyong mga kasalanan, ikaw pa rin ay alipin ng kasalanan, ikaw pa rin ay patungo sa kahatulan at kapahamakan, at ikaw pa rin ay walang buhay na walang hanggan. Hindi ka pa rin anak ng Diyos. Bakit? Dahil hindi mo totoong sinampalatayanan ang ebanghelyo. No profit. No profit. And I'm afraid, ito sa malaking kinakatakutan ko personally bilang pastor. Sa every Sunday, we are calling ang mga tao na talagang seryosong bigyang atensyon ang kalagayan ng kanilang sa espiritual na sa harapan ng Panginoon, kung sila ba'y tunay na mananampalataya. At nakakatakot, lalo na yung mga taong laki sa church. Every Sunday naririnig nila ang gospel, pero hindi pa tunay na sumasampalataya. It's a very, very great danger. Assent alone is not saving faith. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians 15:1, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand." So, same gospel ang pinangaral ni Pablo, pinangaral na sa kanila nung una, at ngayon inuulit niya pa. Ito rin yung pinangaral niya, at itinanggap nila. Ito yung kanilang pinanantilihan. Verse 2, "By which also ye are saved." Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. So, these believers are saved by the gospel. Hindi sila naligtas sa pamamagitan ng Ten Commandments, hindi sila naligtas sa pamamagitan ng religion, hindi sila naligtas sa pamamagitan ng being good, by which also ye are saved. They are saved by the gospel that was preached. Pero sabi ni Pablo, "If ye keep in memory which I preach unto you." Now, I always point out na very unfortunate yung translation ng King James dito. Yung word na memory ay wala sa Greek. At parang ang labas ay basta memorize mo lang, okay ka na. No. Hindi yun. Unless ye keep that which I preach unto you. Ibig sabihin, hindi lang one time mo hitinanganan and then after some time binitawan. No. You persevere in keeping the gospel. At yun ay ebidensya ng pagiging tunay na ligtas. At ang sabi ni Pablo, "Unless ye have believed in vain." So it is very much possible, posibleng mangyari ng isang tao ay nakapakinig ng tamang ebanghelyo, posibleng magbigay ng panlabas na propesyon. They believed, but they believed in vain. Hindi para totoong sumampalataya. Hindi para totoong magtiwala. Therefore, they are not saved. So, knowledge alone, assent alone, hindi ho kaligtasan yun. Hindi faith yun. Kailangan na ikatlong elemento, that is trust, yung pagtitiwala. Point, the offer of the gospel calls a person to trust in Christ as Savior and Lord. Ang panawagan ng ebanghelyo o ang pag-aalok ng ebanghelyo ay panawagan sa isang tao na magtiwala kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. So, hindi lang basta tayo nag-i-inform. Tinatawag sila sa pagtugon
sa pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang example nito ay si Abraham sa Romans chapter 4 verse 18 at sumusunod. Ang sabi, who, that is Abraham, against hope believed in hope that he might become the father of many nations according to which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. And then verse 20, he staggered not in the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Verse 21, isa ito sa mga pinakapaborito kong New Testament definition ng faith, being fully persuaded. Hindi half persuaded, fully persuaded. Now, what he had promised, he was also able to perform. To be fully persuaded sa sinabi ng Panginoon. Noong time na yon, ang sinabi ang Panginoon kay Abraham, and he was fully persuaded, it was counted to him for righteousness. Sa panahon natin ngayon, ang Ebanghelyo, ang mensahe patungkol kay Kristo na siya'y nagdusa para sa mga kasalanan at maling nabuhay para magligtas, be fully persuaded. Be fully persuaded. At merong isang magandang halimbawa nito sa salita ng Panginoon, at walang iba ko hindi si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, binigay niya yung kanyang mga pwedeng pagtiwalaan sa laman. He was circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrews of Hebrews, and so on. With regards to righteousness, which is of the law, blameless, sabi niya. Pero ang sabi niya, pagdating sa verse 7 ng Philippians 3, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Itong mga gain to me. Minsan naka-encounter ako ng I found it funny at first, nakakatawa, pero pag inisip mo, nakapakadelikado. Isang item sa isang shopping app na ang tawag ay Langit Points. 15 pesos yung Langit Points. Seriously, nakita ko talaga. Shinare ko pa sa isang kapatiran natin. Langit Points. At pag bumili ka pala nun, wala kang makukuha na item. Pero meron daw silang ipapadala na noodles o kung ano man na tulong sa pagkain ng iba. So ang punto, pag bumili ka nun, makakatulong ko sa iba, you will earn Langit Points. Na tila baga, well, I don't know, ganong karaming points ang kailangan mo para ka pumasok sa langit. So again, that is a very dangerous thinking. Pero ang sabi ni Pablo, what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Pagdating sa verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of or in Christ, the righteousness which is of God by faith. And ito talaga yung tiwala. In short, sabi ni Pablo, lahat ng mga ginawa ko noon, dumi. Well, kung lahat ng mga ginawa mo noon, Brother Paul, Apostol Pablo, kung lahat ng mga ginawa mo, lahat ng religiosity mo, lahat ng mga personal mong katuwiran ay dumi, saan ka umaasa para katanggapin ng Panginoon? Saan nga ba umaasa si Pablo? Ang sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through, righteousness which is through the faith in Christ, the righteousness which is of God by faith. Siya sa nakatiwala kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Napakagandang halimbawa ng totoong pananampalataya. Lahat ng ibang bagay na pinagtitiwalaan sa kanyang sarili na maligtas, tinapon niya, binitawan niya, tinuring niyang dumi, at siya ay nagtiwala lamang kay Jesus. Let me ask it here. Pause muna tayo. Nagtiwala ka na ba kay Kristo? Maybe for a long time. Matagal mo nang naririnig ang gospel.
week after week, napapakinggan mo ang ebanghelyo. Maybe first time kang bisita dito, naririnig mo linggo-linggo, kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, naririnig mo yung kanta na yon. Pero let me ask the question, nagtiwala ka na ba kay Kristo na siya'y namatay para sa mga kasalanan at muling nabuhay para magligtas? At ang sabi ng Biblia, lahat ng sumasampalataya sa Kanya hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Hindi sapat na alam mo lang, hindi sapat na in agreement ka lang. Dapat fully persuaded. Dapat kagaya ni Pablo, na ang iba ituring mong basura, umasa ka lang, kumapit ka lang kay Kristo. That is true faith. Yun ang tunay na pananampalataya. Sabi ni Wayne Grudem, in addition to the knowledge of the facts of the gospel and approval of those facts, in order to be saved, I must decide to depend on Jesus to save me. Hindi lang basta alam mo ang gospel, hindi lang basta inaaprubahan mo, okay, tama yan, kung hindi dapat ka talagang dumepende kay Jesus. Umasa kay Jesus. Ang sabi niya, in doing this, I move from being an interested observer of the facts of salvation and the teachings of the Bible to being someone who enters into a new relationship to Christ Jesus as a living person. This definition emphasizes that saving faith is not just a belief in facts, but a personal trust in Jesus to save me. Hindi ka lang basta nagniniwala o tinitake mo yung mga facts, but ikaw talaga ay may personal na tiwala at pananampalataya kay Kristo na namatay at muling nabuhay. So again, that's a very great explanation ni Wayne Grudem. Hindi mo lang basta alam, hindi dapat meron kang pagdepende kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Again, conversion. Ito yung sinabi natin kanina. Conversion is our willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of sins and place our trust in Christ for salvation. So, nandun yung dalawang component of conversion. Repentance from sin and faith in our Lord Jesus Christ. So, nawa, meron talagang tunay na pananampalataya. So, this is the application of salvation. At kapag nandoon yun, repentance and faith, that is true biblical conversion. Tunay na kaligtasan ng isang taong nanampalataya kay Kristo. Now, let's look at these propositions on saving faith. Okay, going back to the second element, which is saving faith. When we say biblical proposition or proposition, biblical scheme about saving faith, pagpatinin na natin ang saving faith sa Biblia, ano ba ito? Ano, bibigyan pa natin ng, yes, nakita na natin, kailangan ang totoong pananampalataya ay may knowledge, may assent, mayroong trust. Pero ano pa yung ilang mga bagay na sinasabi ng Biblia tungkol sa saving faith? So, tingnan natin, number one, faith is a gracious gift of God. Ang faith, ang pananampalataya ay biyayang kaloob o regalo ng Panginoon. Now, let me just point out something. This is a very unpopular doctrine about faith. Hindi popular ito. Ang popular ngayon, pananampalataya ko. Ako nananampalataya. It's just me. To many, faith comes from the exercise faith comes from and exercised by man and is a byproduct of or result of man's exercise of free will or choice. Sa madaling salita, ang faith ay galing sa tao at bunga ng kanyang malayang desisyon. Ginamit niya yung kanyang free will at nagdesisyon siya at ang laod doon ay faith. Ito yung popular. Yung kaisipan na ang pananampalataya ay regalo at galing sa Panginoon, hindi ho popular na bagay ho yan ngayon. Pero tingnan natin, ito nga ba ay totoo? Ano man yung popular o hindi popular, ang tanong, ano ba yung totoo? Paano natin titingnan ko anong totoo? Well, tingnan natin sa salita ng Panginoon. So let us look at some scriptures. Sa John 6 verse 63, ang sabi, it is the Spirit that quickeneth. Yung Spirit dyan ay supposed to be capital S. The Holy Spirit is the Holy Spirit that quickeneth. Siya yung nagbibigay buhay. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life.
But there are some of you that believe not. Meron sa inyong hindi sumasampalataya. For Jesus know from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. Kilala ni Jesus, hindi siya nanghuhula. Pagdating sa verse 65, and He said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. So, tingnan natin yung verse 65 at bigyan natin ng ilang obserbasyon. Una, yung word na come. Hindi yan to go to have a to be in closer proximity, physical, geographical, closer proximity with Christ. Hindi ibig sabihin physically mas malapit ka sa Kanya. Kung hindi yung come or paglapit kay Kristo means to come in faith or to have faith in Christ. Sa verse 37 ng John chapter 6, ang sabi ni Jesus, Him that cometh to me will I in no wise cast out. At ang malino na implikasyon niyan is to come to Him by faith. So yung pagsampalataya kay Kristo, yun yung ibig sabihin ng paglapit kay Kristo. O yung paglapit kay Kristo, ang ibig sabihin niya ay pananampalataya kay Kristo. Okay? I hope yun ay malinaw. Ngayon, ang sabi ni Jesus, no man can. Walang taong can, or walang taong, yung word na can speaks of ability. Ano? Hindi yan naman. Sorry. Do sa point, hindi yan naman. No man has the ability to have faith in Christ. Yun yung sinasabi ni Jesus. Malinaw. No man can come unto me. Walang taong may kakayahan na lumapit kay Kristo, at ibig sabihin lumapit sa Kanya in faith. Wala daw taong may kakayahan noon. And the exemption ay wala sa tao, kundi nanggagaling sa Panginoon. Except it. Alin yung it? Alin yung it? Yan yung pagpalapit kay Kristo. Yung pananampalataya kay Kristo. Liban na ito ay ibigay sa Kanya ng Ama. Hindi kaya ng tao. At ang tanging posibilidad parang isang tao ay lumapit manampalataya kay Kristo ay kung ito ay ibibigay sa Kanya ng Ama. So, halimbawa, narito ka ngayon, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay ligtas. Nanampalataya ka, that's true. Yun nga yung pinakauna na conscious na tugon mo sa ebanghelyo. And yes, ikaw ay tunay na sumampalataya. Sino sumampalataya? Ikaw. Pero saan galing yun? Well, sangayon sa Biblia, sangayon kay Kristo. Kaya ka nakalapit kay Kristo. Kaya ka sumampalataya kay Kristo dahil ibinigay ito sa iyo ng Ama. So, faith is God's gracious gift. Hindi ito galing sa atin, ito'y binigay sa atin at in-exercise natin. So, ito'y galing sa Panginoon. Sa Acts 18 verse 27, ang sabi, and when he was disposed to pass into Achaia, and the brethren wrote, exhorting disciples to receive him, who, when he was come, helped them much which had believed through grace. They believe through grace. Kung sila nanampalataya sa pamamagitan ng biyaya, hindi ito galing sa tao. Hindi ito isang bagay na kaya ng tao sa kanyang sarili. Para bang salvation? Salvation is by grace. Hindi kaya ng tao sa kanyang sarili. No. Ito ay biyaya ng Panginoon. If it is by grace, then it is from God. Man cannot and will not of himself come to Christ by faith for salvation. God needs to divinely intervene. God does not only give opportunity to exercise faith, He gives faith. Hindi lang siya basta nag-iimbita na sumampalataya ang tao. Siya ang nagbibigay ng pananampalataya sa tao. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So, hindi lamang sa inyo ay ibinigay din para sa in behalf kay
Kristo. Hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magdusa para sa Kanya. Pero malino dito, maging yung pananampalataya kay Kristo, it was given. Ibinigay galing sa Panginoon. It is given to us to believe in Jesus Christ. Ephesians 8, very familiar verse, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Now, sabi ng iba, well, yung gift dyan ay yung grace. Well, ang ganda nung sinabi ni Gordon Clark, to explain that grace is a gift is a tautology. Oh, big word, tautology. Ano yung sabihin ng tautology? Saying the same thing twice in different words. Again, kung grace na nga, ba't sasabihin pang gift? So that's pag-uulit na hindi kailangan. Of course, if we're saved by grace, it must be a gift. No one could miss that point. But Paul adds saved by grace through faith, and to make sure he also adds and that alin yung that? Faith is not of yourselves. For by grace are you saved through faith. At yung faith na yon, and that is not of yourself, and that not of yourself, it is the gift of God. Now, sabihin na yung salvation yan. Well, the whole of salvation, even your faith unto salvation, is the gift of God. So, malinaw. Maging yung ating pananampalataya na kung paanong tayo ay naligtas. Ito ay biyaya mula sa Panginoon. Hebrews 12:2, looking unto Jesus. Sino siya? The author and the finisher of our faith. Siya ang pasimula at siya ang wakas. It does not mean that God does not believe. It does not mean that God does the believing for us. Hindi siya ang sumasampalataya para sa atin. Malinaw, ito ay ating pananampalataya, pero siya ang pasimula at wakas. Sa kanya galing ang pananampalataya na ini-exercise natin. Ito ay malinaw sa salita ng Diyos. And then number 2, dito tayo matatapos. To believe is the responsibility of all sinners. To believe is the responsibility of all sinners. Man's inability therefore is a culpable inability, meriting condemnation or blame. Yung ibig sabihin ng culpable, due to his sinfulness. Sasabihin ng iba, go-object sila, nawala pala yung nawala ho pala yung objection dito, no? Supposed to be merong objection dito. Dahil pag sinabi daw natin na to believe is a responsibility of all sinners, paano daw yung sinabi mo, Brother Paul, totally depraved, walang kakayahan. Bakit sila responsible? Well, yung kawalan ng kakayahan ng tao ay saan galing? Hindi naman ang Diyos ang nagtanggal ng kanilang kakayahan. No. Galing ang kawalan nila ng kakayahan ng paglapit kay Kristo sa kanilang very nature na patay sa kasalanan. Sa kanilang very nature na sila ay buong buo na apektado. Ang tao ay buong buo na apektado ng kasalanan. Totally depraved at morally corrupt. Ayaw nila sa Diyos. So yung inability is kaya sinabi dyan, culpable inability. Hindi pwedeng excuse, well, hindi ko kayang manampalataya ba't mo ko sususin? No. Yung kawalan ng kakayahang pagsampalataya ay galing dahil sa pagiging makasalanan ng tao. Therefore, it is a culpable inability because it is due to his sinfulness. Anong punto? The fact that faith is the gift of God must not diminish the responsibility of man to repent and believe. It is commanded by God. Meron kasing dalawang extreme na pwedeng abusuhin. Number 1, extreme, yun nga. Well, Brother Paul, kung totally depraved, walang kakayahan, bakit siya hahatulan? Hindi pala niya kaya. Unfair yun. No. As we have said, yung kawalan ng kakayahan niya ay dulot ng kanyang pagiging makasalanan. Number 2, yung kabilang extreme naman, well, Brother Paul, kung yung faith ay regalo ng Diyos, kung hindi binigyan ng Diyos, ano magagawa niya? Again, the fact that faith is the gift from God must not diminish, does not
and must not diminish the responsibility of man to repent and believe. Inuutusan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, and now God commanded all men everywhere to repent. It is God's command sa tao. At kung liban na lang na, kung hindi nagbigay ang Diyos, walang sasampalataya at lahat ay parurusahan. Pero salamat sa Diyos, siya ay kumilos, nagligtas, nagbigay ng pananampalataya para maligtas. So, challenge, we must call all people to repent and believe in Christ for their salvation. Kailangan nating tawagin, hamunin ang bawat tao na sila ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo para sa kanilang ikaliligtas. So, makikita ho natin na mas nagiging maliwanag pambihira, Brother Paul. Talagang grace lang para talaga ng Panginoon. Hindi ko kaya, ayoko. Ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kagustuhan, regeneration. Ang Diyos ang bigay sa akin ng kakayahan. And then, even yung very faith, yung pananampalataya ko kay Jesus, ay sa Kanya din galing. So, tunay, sinabi ng salita ng Panginoon, Romans 11 verse 36, for of Him, through Him, and to Him, galing sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat ng bagay. To Him be glory forever. Amen. Purihin ang Diyos. Nahabag siya sa atin. Niligtas niya tayo. Salamat sa Panginoon. Binuksan niya ang ating mga puso. Binigyan niya tayo ng pananampalataya kay Kristo. At tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito matatapos yung ating pag-aaral ngayong gabi. Tingnan ko lang ho sa atin hong comment section kung meron hong question. Wala naman po sa ating live comments, sa ating personal message. Wala rin naman sa text. Wala rin po. Okay. So, kung wala na ho, ay dito ho tayo matatapos at tapusin natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami. Nakakamangha. Nakakamangha. Natunay, O Diyos, nung kami mga mahina pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Sobrang hina namin. Wala kaming kayang gawin. Kami alipin ng kasalanan, patay sa kasalanan. Hindi namin hinahanap ang Diyos, ngunit ikaw, O Diyos, ang kumilos. Pinanganak mo kaming muli. Pinaabot mo sa amin ang Ebanghelyo. Binuksan mo ang aming mga puso. Binigyan mo kami ng pananampalataya. Salamat po, O Diyos, tunay. Wala kaming isang kudlit na pwedeng ipagmalaki. Walang makakapagmapuri. At tanggapin mo po nawa, O Diyos, ang aming pagbibigay papuri at pasalamat sa iyo. Purihin ka. Purihin ka sa kaligtasan na meron kami ng mga mananampalataya ni Kristo. Tulungan mo kaming mamuhay sang-ayon sa Ebanghelyo. At tulungan mo kami na maging tapat, masipag na tagapaghayag ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ingatan mo kami sa aming pamumuhay. Ilayo mo kami sa kasalanan. Patuloy mo kaming gamitin para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. O dito tayo magtatapos ngayong gabi. God bless po. Ingat po tayong lahat. Nawa, patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng katwiran at paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po.